Magandang umaga po sa lahat. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eucharistia. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rules. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsimba. Wedding bands. Ang mga sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Carl Jasper V. Bondok at Carolina F. Pangan. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang Jubilee 2025 prayer. All together, Father in heaven, may the faith you have given us in your Son Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, the yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat at atin nang pasisimulan ang banal na misa. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Yahweh kong mahal, kahanga-hanga ang iyong mga kamay. Ang bisig mo aking tagumpay, pinakilala ng ating Diyos sa lahat ng bansa. Kanyang kapangyarihan at awa. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Ipagdasal natin sa misang ito na lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Ito nawa ay maging daan upang manatiling buhay ang ating ugnayan sa Panginoon anumang oras at nawa ay maging daan ito upang mapabuti tayo at mapalapit sa Kanya. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mabaging Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inaral ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kabuuan ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay
na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At tumayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Diyos na nagtipon muli sa atin ngayong araw ng linggo para sa ating banal na misa. Naalala ko yung kwento tungkol sa isang pasyente, no? Siya ay ooperahan at habang siya ay dinadala sa operating room ay kinakabahan siya. Nakita niya yung batang doktor, no? At kinausap niya, sabi niya, "Dok, please be gentle with me. Dahil first time ko pong ooperahan sa tanang buhay ko." At sabi naman ng doktor sa kanya, "Wag po kayong mag-alala, ma'am. Dahil first time ko ring mag-opera." No? Hindi ko po alam kung naging successful ang operation, no? Pero ang point ko po is that pag sinabi ng doktor sa atin na huwag kang mag-alala, magiging ligtas ang iyong operasyon o procedure,
naniniwala tayo kahit hindi natin alam kung ano ang gagawin sa atin. That is faith. Pagtitiwala, pananampalataya. At ganoon din pagdating sa ating pananalig sa Diyos. Pag nilayan natin ang mga pagbasa ngayon, ano ang sinasabi nito tungkol sa ating pananampalataya sa Diyos? 3 points for our reflection. Una, faith is believing in God even if we cannot see Him. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Ito po ang karanasan ng mga Israelita sa unang pagbasa, no? Ikinuwento sa atin kung paano sila niligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Tandaan natin si Moises paulit-ulit na pumunta sa Paraon at nakikiusap, pakawalan mo na ang mga Israelitang ito para sila ay makasamba sa Diyos namin. At ilang beses din tumanggi ang Paraon. Pero sabi ni Moises sa mga Israelita, maghanda kayo, ngayong gabi, aalis din tayo dito sa Ehipto. At naghanda sila. Bakit sila naghanda? Dahil nagtiwala sila. Nanalig sila sa sinabi ng Panginoon kay Moises. Kahit hindi nila nakikita ang Diyos, basta't alam nilang ito ay galing sa Panginoon, naniwala sila, nagtiwala sila. Sabi ng iba, to see is to believe, no? Pero ayon sa karanasan ng mga Israelita, even if we cannot see God, we believe in God. Yan po ang pananampalataya. Believing in God even if we do not see Him. Dahil kailan ba natin makikita ang Diyos ng harap-harapan sa kabilang buhay, no? Sa buhay, kapiling ang Diyos sa Kanyang kaharian sa langit. Pero kahit hindi natin siya nakikita, no? May mga paraan na nagpaparamdam ang Diyos sa atin, mga tanda ng presensya ng Diyos, nawa ay maging bukas din tayong tanggapin ang Panginoon, magtiwala sa Kanya, sa Kanyang presensya sa ating buhay. Bakit natin kailangan magtiwala sa Diyos? And this is my second point. Because faith is believing in a trustworthy God. Nagtitiwala tayo sa Diyos na mapagkakatiwalaan. Hindi manloloko, hindi paaasahin lang tayo. No? Ito naman ang sinabi sa atin sa ikalawang pagbasa. Ikinuwento yung karanasan ni Abraham at ni Sarah. Gusto nilang magkaroon ng anak at nangako ang Diyos sa kanila, mag-antay kayo, bibigyan ko kayo ng anak, bibigyan ko kayo ng malaking lupain para sa inyong mga apo at inyong mga anak. Pero parang imposible kay Abraham at Sarah kasi nangako ang Diyos sa kanila nang sila ay matanda na. 75 years old na si Abraham nang nangako ang Diyos na magkakaanak sila. Ganoon din si Sarah. Pero dahil galing sa Diyos ang pangako, nagtiwala sila. Nag-antay sila. Alam nyo ba, ilang taon na si Abraham bago isinilang si Isaac? 100 years old. Simula nang isilang si Isaac kay Sarah, no? Ilang taong nag-antay si Abraham? 25 years. Ano ang ginawa ng Diyos sa loob ng 25 years? Siguro pinapalakas, pinapalalim, pinapatibay ang pananalig ni Abraham. At totoo nga, no? Nang ibigay sa kanya si Isaac, pagkaraan ng maraming taon, ibinigay din sa mga Israelita ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos kapag nangako,
Hindi manloloko. Ang Diyos kapag nangako, tutuparin niya dahil mapagkakatiwalaan ang Panginoon natin. Faith is believing in a trustworthy God. At ano ang maaari nating gawin para lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos? And this is my last point. Faith is maintaining our connection with God. Ang pananampalataya ay pagsusumikap na manatiling buhay ang ating ugnayan sa Diyos. Binanggit ni Jesus sa Ebanghelyo yung kwento tungkol sa isang utusan, no? The wise steward. Sabi niya, kapag ang amo ng bahay ay umalis, merong lakad, ang isang mabuting utusan, hindi siya maghahari-harian sa bahay dahil wala ang kanyang amo. Patuloy siyang maghahanda para pagdating ng kanyang amo, hindi niya alam kung kailan dadating, maratnan siyang handa sa kanyang pagdating. Ganoon ang isang mabuting katiwala, mabuting utusan. Kahit hindi mo nakikita ang iyong amo, pananatilihin mong buhay ang iyong ugnayan sa Kanya. At ganoon din sa atin, pagdating sa ating pananampalataya, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, panatilihin nating buhay ang ating pananalig sa Kanya. Dahil ang Diyos dumadating sa atin sa mga ordinaryong karanasan natin sa buhay, marahil sa isang pangyayari, sa mga taong ipinapadala ng Diyos para tulungan tayo, no? Nawa ay magsumikap tayong panatilihing buhay ang ugnayan sa Kanya. Yung ating pagsisimba, yung ating pagdadasal, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, yun ay mga paraan na pinapanatili nating buhay ang ating ugnayan sa Panginoon. Ay pagdasal natin sa misang ito, nawa ay lumalim ang ating pananalig sa Diyos. Faith is believing in God even if we do not see Him. Faith is believing in a trustworthy God. And faith is maintaining our connection, our relationship with God. Amen. Tumayo tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging masigasig para sa higit na ikararangal mo at sa kapayapaan ng sangnilikha. Buong puso kaming humihiling, Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon ang kapakanan ng pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang mga puso at isip. Manalangin tayo.
para sa mga dumaranas ng matinding hirap. Gawaran mo sila ng pusong bukas at nakakabatid sa iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga tao na nakakasalamuhan nila upang madulutan ng tulong at kalinga silang mga naghihikahos. Manalangin tayo. Para sa mga mahal naming nangamayapa, yakapin mo sila pabalik sa walang hanggang pagtatalamitam ng iyong puso. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong buktong na anak upang kami lubusang makasalo at mailigtas. Turutan mong maging mas sensitibo sa iyong espiritu ang aming mga puso nang kami maging laging handang tumugon sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun ikong tinapay na nagtutulot ng buhay at alak na sa isag na bigay mong kaligtasan. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na may handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ikaw at ako tinawag ng Diyos upang mamuhay tayo ayon sa Kanyang loob. Kahit kadalasan pagsuway ang aming ulo, pag-ibig pa rin ang laan sa atin. Sa atin si Kristo ay may panawagan na ang puso't isipan at ang buhay, pagmamahal
sa kapwa at bayan. Ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Sama-sama tayo sa isang hapag, pagsaluhan si Kristo sa tinapay at alak bilang pamayanan, tinubos at minahal. Si Kristo'y hahayag kahit kanino man. Sa atin si Kristo ay may panawagan na ang puso't isipan at tahang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Ikaw, Jesus ang Panginoon, ika'y sasambahin ng sambayanan. Sa atin si Kristo ay may panawagan ng puso't isipan at tahang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati inihalay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagiging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Our second collection last Sunday for the work of the Episcopal Commission on Clergy had a total of 23,988 pesos. Our sincere thanks for your generosity. Ang ating parokya ay magsasagawa ng Pilgrimage of Hope, isang Jubilee Year Marian Pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy mula Setyembre 18 hanggang Oktubre 3, 2025. Para sa mga interesadong sumama, mangyaring bumisita sa opisina ng parokya. August 15 is the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Mass will be at 6:30 in the evening. Ang Parish Commission on Youth ay inaanyayahan ang mga kabataang lalaki at babae na may edad 13 hanggang 39 na dumalo sa Youth Mass at sa kanilang monthly youth kalinga sa August 16, Sabado, ika-6 ng gabi sa St. Michael Hall. The Biblical Apostolate of the Diocese of Parañaque would like to invite you to a 24-session Bible Timeline course via Facebook page, DOP Biblical Apostolate, every Tuesday and Thursday at 7 p.m. and 9 p.m., starting August 26, 2025. You may chat your questions or queries regarding this course to the DOP Biblical Apostolate Facebook page. Ang ating parokya ay magkakaroon ng Parish Renewal Experience Weekend, PREX, mula August 29 hanggang 31, inaanyayahan ng mga babae at lalaki na may edad 20 pataas. Para sa mga interesado, ang registration form ay available sa parish office. Ating pasalamatan ng ating mass offerers ngayong araw mula Tierra Hermosa. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Bayan ng Diyos, tayo na umangon sa Kanyang paanyaya. Tayo na tumugon, halina't maglakbay, bawat isa akay-akay, kapit kamay. Tayo'y
piling ni Jesus, lahat nabibilang, lahat kanyang nilalang, lahat minamahal at minamahal ang kanyang pangalan, kaya't ating isabuhay ang kanyang kabanal puspos ng Espiritu Santo. Kasama ni Maria, ni San Isidro, tayo'y makararating sa kaharian ng Diyos, kapiling ni Jesus, lahat nabibilang, lahat kanyang nilalang, lahat